Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benji Raffles, shoutout kay Edgar Bustillo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kami ay, ngunit sinubukan naming pukawin ang taong ito. Kami ay nasa gilid ng kamatayan, galit na sumusubok na pabalik-balik. May kumuha ng sumunod na pangungusap. Maraming tao ang namutla, lalo na ang mga sumuporta sa pagkatalo ni Aoshi sa Aaron. Lahat sila ay nagsisi, at ang kanilang mga ulo ay masyadong mababa para makilala. At this juncture, who dares to touch this brow? Fuck. Sinabi ko lang na nakakagawa ng milagro ang Aaron. Sinong nagpagalit sa akin ng walang mata? Panindigan mo ako. Fuck. Tama ka. Aaron ang idol ko. Sino ang maglakas loob na magsalita ng masama tungkol sa kanya? Tumayo ka sa akin at tingnan mo kung pumayag ang kutsilyong nasa kamay ko. Tama na yan. Fall lower din ako ng Aaron. I'll put my words here. Huwag hayaang marinig ko kung sino ang nagsasabing kalahating bastos ang Aaron. Kung hindi magandang ipahinga ang espada sa aking kamay. May mga agarang pagtalikod, at may mga tahimik na sumusuporta sa Aaron, ngunit natakot magsalita. Ngayon, mahirap na sila, at hindi mapigil ang sumigaw, sa karamihan ng tao. Malakas ang pagpapabuti ng sarili, ang Aaron ay tumalikod sa paglipat ng Aoshi, natural na ang malakas, ang isang tao ay maglakas loob sa oras na ito. Pagkatapos si Yegocheng ay nabigla, marinig ang mga komantong ito, ang buong tao ay galit na galit, isara mo ang bibig mo sa akin. Ang Aaron ay isang basura lamang. Ano bang pinagyayabang mo? One more word, pupunitin ko yung bibig mo. Haha, sabi natin Aaron, what's your business? May hindi nasiyahan agad sa paraan. Shit, sabi ko hindi ko masabi, hindi ko lang masabi. Galit na galit si Yegocheng na halos mawalan na siya ng bait. Paano niya kaya ang prestihiyo ng Aaron? Ano? Tingnan mo ang iba Aaron na napakalakas, sa puso ay walang lasa. Ngunit paano kung hindi ka nakatikim? Lahat sila ay mga kabataan. Tingnan mo ang Aaron at ikaw. Ang isa ay nakikipaglaban sa Diyos sa langit, at ang isa ay nagrereklamo na parang nagrereklamong babae sa lupa talaga. Ikaw lang ang makakagalit sa amin dito bumangon at lumaban. Panipi, kung normal lang, maaaring matakot sila sa dagandong ni Yegocheng, ngunit ngayon ay hindi na ito pareho. Kapag ang Aaron ay nasa tuktok ng palabas, at ang mga tao ay nasa sabik din, ang dagandong ni Yegocheng ay natural na umaakit sa kawalang kasiyahan ng maraming tao. Yegocheng gasberg kanyang mga ngipin, nais na magsimula kaagad, ngunit isang gumo upang hawakan, malamig na boses pagsaway, ikaw din ay hindi sa tingin sapat na kahihiyan. Galit na galit din si Wang Huan-J kay Aaron, ngunit ang pagtingin kay Yegocheng na parang payaso, hindi niya maiwasang matuwa. Sarcastic niyang sinulyapan ito at nakakita ng magandang dula. Sila, kalokohan ang usapan nila. Kahit si Yegocheng ay hawak ni Guyu, hindi niya kayang tiisin ang galit sa kanyang puso. Siya ay isang napakamakasarili na tao. Iniisip niya na dapat siyang hawakan ng mundo sa kanyang palad. Ito ay may kinalaman sa kanyang pag-aaral sa pagkabata, ang mga gawin ni Qin Qingfeng na dala ng kanyang pakikipagkompetensya sa ilang mga pinuno upang makapasok siya sa Zifeng, at ang kanyang sariling personalidad.
Saan siya makakakita ng iba na mas mahusay kaysa sa kanya? Lalo na ang Aaron. Sayang lang ang Aaron. Hindi ako pinapayagang magsalita ng walang kaparirikan. Malamig na sabi ni Ye Gotcheng. Gumarinig mo ang mga salitang ito, hindi galit ngunit galit ng ngiti, taas baba ay tumingin kay Ye Gotcheng, tama ba? Hindi ko alam kung sayang ang Aaron, ngunit kung ano ang ginagawa mo ngayon, sigurado ako na ikaw Ray the real waste. Panipi, shut up, with a cold hum, Yu Gotcheng want to retort, pero hindi niya magawa. Sa itaas ng langit, din si Lu Wuzhen, ano? Ang lakas ni Aoshi. Kahit na natatakot siya sa 3 puntos, kayang talunin ni Aaron si Aoshi gamit ang kanyang panloob na kapangyarihan pagkakataon, talagang gusto niyang pag-aralan ang Aaron. Inaasahan niyang ubusin ng Aaron si Aoshi kahit papaano sa oras na iyon, magiging malaki ang pagkawala ni Aoshi, at babalik siya sa parehong linya ng pagsisimula ng kanyang sarili. Ngunit hindi rin inaasahang natalo si Aoshi. Lu Wuzhen, kailan mo makikita ang sakit na walang tigil na boses ni Aoshi para sumigaw ng paraan? Kahit na ang pagtawag kay Lu Wuzhen ay ang huling bagay na gusto ni Aoshi para tanggapin, ano ang magagawa niya ngayon? Paano ito mas mahusay kaysa sa ibagsak ng Aaron? Kung matalo ka, ang mga pangalan ng 3 tunay na pamilya ng Diyos sa walang hanggang dagat ay iiral sa pangalan lamang. Ang pinakamahalaga ay hindi nang ahas si Aoshi na makipagkompetensya sa Aaron. Hindi niya naunawaan ang katotohanan na ang labuyo at ang kabibe ay naglalaban para sa tubo ni Weng. Sinalamin lang iyon ni Lu Wuzhen. May paggalaw ng gininto ang liwanag sa kanyang kamay, dumiretso siya sa Aaron at sinabing, paparating na. Ibinuka ni Aoshi ang kanyang bibig, at kinailangan ni Lu Wuzhen na tumulong. Ito ay hindi lamang mukha, kundi pati na rin ang karangalan ng pagtatanggol sa tunay na Diyos. Ang pamilyang Lu at pamilya ng Ao, sa ilang lawak, ay magkaaway, ngunit sa ilang lawak, pareho sila ng mga interes. Kung matatalo ang tunay na Diyos ng pamilya Ao, gaano karaming kapangyarihan ang natitira sa tunay na Diyos ng pamilyang Lu. Halos hindi na kailangang pag-isipan ito, at alam mo na ang resulta. Pareho silang tunay na Diyos. Sa karangalan ng mga tunay na Diyos, pareho silang ipinagmamalaki. Walang paraan si Aoshi para iligtas si Lu Wuzhen sa simula. Kailangang tulungan ni Lu Wuzhen si Aoshi. Ang dahilan sa pagitan nila ay pareho. Kahit na ang dalawang panig ay patago kahit gaano kalaki ang undercurrent surging, ngunit ang mga maliwanag na interes ay dapat mapanatili. Sa pagdaragdag ng Lu Wuzhen, agad na nabawasan ang pag-atake ng Aaron. Sinamantala rin ni Aoshi ang pagkakataong makahinga. Pagkaraan ng ilang sandali, nabawi niya ang kanyang lakas, pinaihit ang kanyang kamay upang iangat ang halberd ng Diyos ng tubig, at direktang pinatay si Aaron. Muli, ang dalawang Diyos ay talagang nakipag-ugnayan sa Aaron. Iba sa ngayon, sa pagkakataong ito, sina Lu Wuzhen at Aoshi ay walang ibang intensyon na magkapit-bisig. Bagamat halos hindi sila magkapit kamay, madalas ay hindi nila kailangan ng maraming komunikasyon upang maunawaan ang sitwasyon ng larangan ng digmaan, kaya't mayroon silang tacit understanding. Ang kawawang Aaron ay kumalma lang. Kasabay nito, ang puso ng Dragon Clan at ang dugo ng Magic Dragon ay maaaring makatulong sa kanya, ngunit bigla niyang sinalubong ang pagkubkob ng dalawang master. Kahit si Lu Wuzhen ay nasa labas. Huwag mong palakihin. To true gods beat a mortal, hindi ba masyadong bullying yon? Oo, parang dalawang matanda na nagbubugbog ng bata. Kahit na manalo o matalo, ang Aaron ay maaaring maglaro ng dalawa sa pinakamahusay na mga lalaki sa mundo, na sapat na para sa kanya upang lumabas at maglaro para sa ilang buhay. Ilang mga tao ang gumugol ng kanilang buong buhay, lalo pa ang pagtrato nito, kahit na kaya nilang gawin ang susunod na hakbang ng Zenshan, hindi nila pagsisisihan ang buhay na ito. Tama, kahit anong mangyari, si Aaron ang palaging Diyos sa puso ko. I will take him as an example for generations to break out of the world as a individual. Kumunot ang noo ni Lu Ruoxan. Hindi niya maiwasang mapakunot ang noo nang marinig ang mga komento sa paligid. Napakakomplikado ng kanyang kalooban at hindi maipahayag sa mga salita, ngunit isang bagay ang tiyak, iyon ay, makakagawa ba ng himala ang Aaron sa pagkakataong ito? Gayunpaman, ang sagot ay napakaliit. Ang halberd ay sinira ang universo. Ang espada ay umuungal sa loob ng 9 na araw. Umuungol ang dragon.
Sa paglapag ng ideya ni Luruaksan sa kalangitan, ang dalawang tunay na Diyos ay nakikipaglaban sa Aaron. Ang dalawang tunay na Diyos at ang banal na liwanag ay dumadaloy, ang kapangyarihan ay hindi ginalugad, ang gininto ang liwanag ng Aaron ay nagpoprotekta sa katawan, ang masamang espiritu at ang itim na chi ay pumapalibot sa katawan, at sila ay mayabang at mapagmataas. Sa sandaling maglaban ang tatlong panig, ang oras ay magiging kulay ng apoy at bato, kidlat at kulog, muling mapupunit ang walang laman, at ang hangin sa paligid ay mababaluktot sa pagbabago ng enerhiya. Kainin mo ako ng ilang palakol. Pinakawalan ni Han Sunny ang masamang espiritu upang labanan ang pag-atake ni Lu Wuzhen, at kasabay nito ay inatake niya si Ashe gamit ang palakol na pango. Bagamat napakahirap na salakayin, ito ay dumating at umalis, halos hindi sumusuporta. Mabahong bata, tingnan mo kung gaano kakatagal makakapit. Hinaranggan ni Ashe halberd ang pag-atake ni Han 3,000, hindi mapigil ang mapamura. Sa loob lang ng 20 rounds, ang Aaron ay puff na at puff. Ang lakas ng dalawang tunay na Diyos ay hindi talaga mapagmataas. Kasing lakas ng Aaron, kailangan niyang aminin na napakahirap nitong harapin. What's fatal is that at this time, ang dakilang kapangyarihan ng puso ng dragon ay biglang naglaho. Ang pagtanggal sa chain na ito sa kritikal na sandali ay katumbas ng pagpapalala ng Aaron. Malinaw ding naramdaman ng dalawang tunay na Diyos na ang enerhiya ni Aaron ay biglang hamina ng husto, at ang pag-atake ay nahulog din sa isang landslide. Nahulaan nila na maaaring hindi ito madala ng Aaron, kaya mas mabangis ang pagkubkob. Sa ilang round lang, sa wakas ay naging mas mahirap suportahan ang Aaron. Hindi niya nagawang salakayin si Ashe gamit ang pangu-axe, upang si Ashe ay makaatake pa sa halip na magdepensa. Bagamat halos hindi may pagtanggol ng masamang espiritu ang pag-atake ni Lu Wuzhen, kitang-kita na nag-aatubili din siyang lumaban. Sa isang iglap, ang dalawang tunay na Diyos ay bumagsak sa depensa ni Aaron ayon sa pagkakabanggit, at ang Aaron ay agad na inatake ng kaaway at nahulog sa isang desperado na sitwasyon. Poof! May halberd. Wow! Isang espada doon. Kahit na mayroong walang kamatayang Zuan armor, Celestial Beast Xuanwu Totem Protection, at gintong katawan na naglalabas ng gininto ang liwanag, sa harap ng tunay na pag-atake ng Diyos, ang malalakas na depensang ito ay maaaring malampasan, ang pagkakaroon ng antas ng langit para sa iba, ngunit para sa tunay na Diyos, ang mga ito ay ilang mga espada lamang. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Aaron ay natatakpan ng mga peklat, at ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa 5-star na bato ng Diyos nagpapalabas ng maliit na berdeng ilaw sa mga braso ni Aaron. Ang berdeng gas ng jade sa bulaklak ay ginagawa ang lahat upang gamutin ang Aaron. Gayunpaman, kumpara sa patuloy na pinsalang dulot ng dalawang Diyos, ito ay isang patak sa balde. Nais kong tulungan mo ako ng buo. Aaron malakas na tinitiis ang masakit na ideya, sa kamalayan sa espiritu ng masamang dragon tumawag ng isang paraan, magpatuloy muli sa ganito, kailangan nating mamatay pareho. Hindi mo akalain. Oo, gusto kong maposes ulit. Malamig na sabi ni Aaron, re-enchanted, you and I will have no reason, tsaka, kahit enchanted, hindi tayo ang kalaban nitong dalawang lalaking ito. Umiling-iling ang espiritu ng Magic Dragon at napabuntong hininga ng mapait, unless, halos magkasabay na bulalas ng dalawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po